Sobrang tensyonado ang lalaking ito ngayon. Nakatingin siya ng mariin sa numerong tumataas sa metro. Ang bayad sa taxi, tapos tinitingnan niya ang nag-iisang $5 na natitira sa patoka niya. Nang huminto ang taxi sa isang kanto, agad niyang binuksan ang pinto at tumakbo palabas. Pero nakatakbo na siya nang maalala niyang naiwan niya ang bone scanner niya sa upuan sa tabi. Nagmadali siyang bumalik, dinampot ito, at tumakbo palabas ng sasakyan. Hindi niya pinansin ang driver at tumakbo papunta sa istasyon ng tren. Nagwawala ang driver. Hoy, manloloko, huminto ka. Tumakbo ng mabilis si Chris pababa sa istasyon ng tren. Sinusubukang sumakay sa huling tren ng araw nang walang tiket. Pero sa kasamaang palad, sumabit ang bone scanner niya sa pinto. Umarangkada na ang tren kaya napilitan siyang bumitaw. Lubos na nadismaya si Chris, walang magawa at desperado. Dahil ang scanner na iyon ang pera nila para sa buong buwan. Tumawag siya sa bahay para sabihin sa asawa niya na mail late siya. Pero nakatanggap siya ng sagot na parang kidlat. Aalis na ako, Chris. Aalis na ako sa bahay na to. Ano ba? Naririnig mo ba ako? Nakapag-impake na ako. Isasama ko si Christopher. Ngayon na. Ang biglaang pag-atake ng asawa niya ay ikinagulat ni Chris. Nagsimulang umambon. Tila tahimik na ipinapahayag ng kalikasan ang kamalasan at ang kadiliman sa puso niya. Tumakbo si Chris pauwi. Ang bahay na dating puno ng saya ay ngayon ay walang laman at malamig. Sa ilalim ng ilaw, nakaramdam siya ng pag-iisa at pagkaligaw. Ang malupit na realidad ay sumipsip sa lahat ng kanyang pagmamahal, at ang kanyang pagtityaga sa buhay. Ngunit hindi naman palaging ganito ang buhay niya. Ilang taon na ang nakalipas, inubos ni Chris ang lahat ng kanyang ipon para bumili ng isang lote ng mamahaling bone scanner. Para maging eksklusibong dealer sa lugar ng San Francisco. Akala niya noon, ito na ang magiging simula ng kanyang karera para makaakyat sa tuktok ng kanyang buhay. Ngunit ang kanyang pag-asa ay agad na nasubok. Malakas na bagyo, 1981, ang Amerika ay nahulog sa isang matinding krisis sa ekonomiya. Makikita ang mga walang tahanan kahit saan, kahit na mas maganda ang kalidad ng imahe ng bone scanner mo, kumpara sa mga produkto sa merkado. Doble naman ang presyo. 3 buwan ka nang walang benta, 2 buwan ng atresado ang upa mo, 2 beses nang ipinagpaliban ang buwis. Kinukuha na ang kotse mo at tambak na ang tiket na kailangan mong bayaran. Kahit ang anak mo, sa kindergarten lang nakakapag-aral, na mali pa ang pagkasulat ng salitang kaligayahan para maitaguyod ang pamilya. Kaya ang asawa ko, kailangang magtrabaho ng doble, lalong nagiging irritable ang ugali niya. Matagal na ring hindi nakangiti ng totoo si Chris, hanggang sa isang araw, napunta siya sa isang kahanga-hangang lugar, kung saan lahat ay nakangiti ng masaya. Hinarang niya ang isang lalaking nagmamaneho ng mamahaling kotse, at tinanong niya ito ng 2 tanong, paano mo nagawa yan? Isa akong stockbroker. Siguro nag-aral ka sa kolehiyo. Para maging broker ng stocks, kailangan ba? Hindi naman. Basta magaling ka sa math at marunong makisama sa tao, okay na. Ganun lang ka-simple. Magkita tayong muli. Si Chris, likas na matalino sa math, at saka, sa tagal niyang nagtrabaho sa sales, marami na siyang natutunan sa pakikipag-usap sa iba, kaya naisipan niyang subukan ang trabahong ito. Pag-uwi niya sa bahay, nang marinig ng asawa niya na mag-a-apply siya sa isang kumpanya ng stocks, nasabi niya agad ang isang bagay. Broker ka ng stock. Nananaginip ka ba? Pero para baguhin ang kapalaran niya, ayaw ni Chris na palampasin ang kahit anong pagkakataon. Para magmukhang mas presentable, binigay niya ang bone scanner sa isang street artist. Sa palengke, binigyan niya ito ng $1 na tip, at paulit-ulit niyang sinasabi na wala itong gaanong halaga. Pero pagkatanggap niya ng application form, nagulat si Chris nang makita niyang tinakbo ng artist ang scanner niya. Agad siyang humabol at tumakbo hanggang sa istasyon ng tren. Pero nakita ko na lang siyang sumakay ng tren. Ayun, nawala na naman ang panggastos ko sa buong buwan. Sa galit, sinipa at sinuntok ni Chris ang tren para mailabas ang sama ng loob. Pagkatapos kumalma, sinimulan ni Chris pag-aralan ang application form. Ang kumpanya ng stockbroker ay tumatanggap ng 20 intern kada 6 na buwan. Pero isa lang ang natitira sa huli, at sa requirements sa edukasyon. Bukod sa high school diploma, may 3 pang karagdagang requirements. Pero wala namang saysay sa kanya ang mga yun. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Chris. Nagsimula siyang mag-alinlangan kung dapat ba niyang sunggaban ang manipis na pagkakataong ito. Kinabukasan, habang inihahatid ang anak nila sa eskwela, paulit-ulit siyang pinapaalalahanan ng asawa na kailangan niyang maibenta ang makinang iyon bago siya umuwi. Pero pagkatapos ihatid ang anak sa eskwela,
Hindi agad nagtungo si Chris para magbenta ng bone scanner. Sa halip, dinala niya ang kanyang application form diretso sa punong tanggapan ng kumpanya ng stock brokerage. Hindi tulad ng ibang mga aplikante na nagpapasa ng aplikasyon sa reception. Direkta niyang ibinigay ang kanyang aplikasyon sa HR manager. Gusto niyang magpakita ng magandang impresyon, pero abala ang direktor at hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Habang bumababa si Chris sa hagdan, nakita niya ang babaeng street artist. Kinuha nito ang kanyang bone scanner, at buong sikap niya itong hinabol. Sa wakas, nahuli niya ito sa boss at nabawi ang makina. Nagulat si Christopher nang makita ang dalawang scanner. Pagkatapos ng klase, ipinangako ng kanyang ama na ibebenta ang isa. Pero ngayon, dalawa na. Nakita ito ng kanyang asawa at halata ang kanyang kawalan ng pag-asa. Ayaw na niyang makinig pa sa paliwanag ni Chris. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin, Chris. Sinusubukan kong ayusin ang pagsasama natin. Malalagpasan natin to. Magiging maayos din ang lahat. Di ba? Ganyan din ang sinabi mo noon. Noong nagdadalang tawa ko kay Christopher, sinabi mo rin na magiging maayos din ang lahat. Hindi mo na ba ako pinaniniwalaan? Bahala ka. Wala na akong pakialam. Nagsimulang gamulong ang gulong ng kapalaran noong panahong iyon. Ang pagdating ng Rubik's Cube ang nagtulak dito para maging paboritong regalo ng marami. Noong mga panahong iyon, ang isang propesor sa matematika na kayang lutasin ang Rubik's Cube sa loob ng 30 minuto, ay itinuturing na isang kahanga-hangang tagumpay, marahil dahil nagpakita si Chris ng talento sa matematika mula pa noong bata. Kaya halos nasolusyonan na niya ang Rubik's Cube, at ang Rubik's Cube din ang naging susi para mabago ang kapalaran ni Chris. Dahil sa matinding kompetisyon sa industriya ng stock market, kahit nag-apply na si Chris, wala pa rin siyang natatanggap na sagot. Para maghanap ng oportunidad, sinasamantala niya ang kanyang bakanteng oras para maghintay sa ibaba ng gusali ng kumpanya ng stock market. Sa ganitong paraan, mahigit isang buwan siyang naghintay. Sa wakas, isang araw, nakilala niya ang direktor ng HR, at umaasa na masasamantala ang pagkakataong ito para ipakita ang kakayahan ko sa pagproseso ng datos at kasanayan sa pakikipag-usap. Gayunpaman, nagmamadali noon ang direktor papunta sa ibang lugar. Para makuha ang pambihirang pagkakataong ito, nagsinungaling si Chris na pareho sila ng pupuntahan. Kaya't sumakay silang dalawa sa isang taxi para magbigay ng malalim na impresyon sa direktor. Habang patuloy na ipinakikilala ni Chris ang kanyang sarili, pero ang direktor ay tila nakatuon lamang sa Rubik's Cube sa kanyang kamay. Hindi man lang siya tinitignan. Nakita niyang nahuhumaling ang direktor sa Rubik's Cube, pero dahil hindi niya masolusyonan, nagpresenta si Chris. Kaya ko yan. Hindi mo kaya. Walang makakagawa niyan. Imposible. Sigurado akong kaya ko. Hindi mo kaya. Tingnan ko nga. Akin na. Nakakagulat. Mabilis na nabuo ni Chris ang isang side ng Rubik's Cube. Pagkatapos, nag-focus siya ng husto at ipinagpatuloy ang pagsubok sa larwang tila komplikado. Maging ang driver ay hindi napigil ang lumingon. Sa huli, nang makarating ang sasakyan sa destinasyon, nasolusyonan niya ang buong Rubik's Cube. Natigilan ng direktor sa eksenang ito. Bumaba ang direktor sa sasakyan at mabilis na umalis. Tiningnan ni Chris ang metro na nagpapakita ng $18. Tapos tumingin siya sa kanyang halos walang lamang pataka. Kaya napilitan siyang tumakas para hindi siya habulin ng driver. Sumakay siya sa isang tren na malapit nang magsara ang pinto. Pero nahulog niya ang bone scanner sa gitna ng malakas na ulan. Tinawagan niya ang kanyang asawa pero ang natanggap niya lang ay nagdesisyon na itong umalis. Nag-aalala siyang tumakbo pa uwi habang nalulungkot si Chris. At sa sobrang desperasyon, tumawag ang HR manager. Ipinapalam sa kanya na maaari siyang pumunta para sa interview. Pagkalipas ng ilang araw at pinapakuha sa kanya ang numero ng telepono ng sekretarya para sa karagdagang impormasyon tungkol sa interview. Sa puntong ito, napagtanto ni Chris na wala na siyang kahit isang panulat sa bahay. Kaya kinailangan niyang pansamantalang isaulo ang numero. Habang paulit-ulit na binubulong ito at tumatakbo sa pinakamalapit na tindahan para bumili ng papel at panulat. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Chris at kinaumagahan, dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa. Umaasa siyang maibalik si Christopher sa kanya. Nagkaroon silang dalawa ng matinding pagtatalo sa kalye, pero desidido ang kanyang asawa na huwag magpatalo para masulit ang oras kasama ang kanilang anak na si Chris. Hindi na nga niya hinintay ang uwian at sinundo. Pagka-uwi ni Christopher ng maaga, dumating ang kanilang landlord. Dahil 3 buwan na silang hindi nakakabayad ng upa, binalaan sila ng landlord na kung hindi sila magbabayad, ay kailangan nilang umalis agad.
Pagkatapos magmakaawa ni Chris, pumayag din ang landlord na bigyan sila ng 1 linggo, pero sa kondisyon na pinturahan ni Chris ang bahay niya. Kinabukasan, habang nagpipinta si Chris, isinulat niya sa pader ang, "Chris, ang sama-sama mo." Sakto namang tumunog ang doorbell. Biglang dumating ang 2 pulis at dinala siya sa presinto. Lumabas na hindi pa pala niya nababayaran ang multa niya sa trapiko. Napilitan si Chris na sumulat ng tseke, pero sarado na ang bangko. Kailangan pang maghintay ang mga pulis hanggang bukas ng umaga para mabuksan ang bangko, para ma-verify ang impormasyon sa tseke. Nagmakaawa si Chris sa mga pulis na pauwiin na siya, dahil nag-iisa lang sa bahay ang anak niyang 5 taong gulang. Bukod pa rito, may mahalagang interview pa siya kinabukasan, pero hindi pinansin ng pulis ang pakiusap niya. Dahil wala siyang magawa, kinailangan ni Chris na tawagan ng asawa niya. Nagkasundo sila ng asawa niya na ibabalik si Christopher kinabukasan ng 6:00 ng gabi. Pagkatapos, ikinulong siya buong magdamag hanggang kinabukasan. Matapos beripikahin ang impormasyon, saka lang siya pinalaya ng pulis. Pagkaalis ng presinto, tumakbo agad si Chris papunta sa gusali ng kumpanya ng stock. Sa wakas, nakarating din siya sa kumpanya bago ang interview. Ang gaganda ng mga bestida ng iba. Tapos ako, nakatrabaho pa at punong-puno ng pintura. Nang makita ng direktor ang itsura ko, gulat na gulat siya, dahil siya pa naman ang nag-refer kay Chris. Nang kusang lumapit si Chris para makipagkamay sa bawat isa, parang hindi nagustuhan ng amo. Bago pa man makapagsalita ang mga nag-i-interview, prangkang sinabi ni Chris, "Mahigit kalahating oras na akong nakaupo sa labas. Sinusubukang mag-isip ng dahilan para ipaliwanag sa inyo kung bakit ganito ang itsura ko. Sinusubukan kong gumawa ng kwento para patunayan na mayroon ako ng mga katangiang pinahahalagahan ninyo, gaya ng katapatan, kasipagan, pagiging team player, at iba pa. Ang resulta, wala akong maisip. Ang totoo, nakulong ako dahil hindi ako nakapagbayad ng multa. Sa parking, tumakbo ako mula sa presinto papunta rito bago pa ako mahuli. Anong ginagawa mo? Nagpipintura ako, syempre." Hindi masyadong bilib si boss kay Chris, na high school graduate lang. Pero totoo si Chris. Sabi ko, ganyan ako. Kung magtatanong kayo ng mga tanong na hindi ko alam ang sagot, diretso kong sasabihin sa inyo na hindi ko alam. Pero tinitiyak ko sa inyo na alam ko kung paano hanapin ang sagot, at sisiguraduhin kung hahanapin ko iyon. Ang tapat na salita ni Chris. Muling nagpaalab sa interes ng kanyang boss. Pagkatapos ay nagtanong muli siya ng bagong tanong. "Chris, kung may isang taong nag-apply ng trabaho na walang suot na polo, at sa huli ay tinanggap ko siya, ano ang masasabi mo?" Kung ganun, tiyak na napaka-espesyal ng pantalon niya, ang pagganap ni Chris sa buong panayam. Masasabing perpekto, pero doon niya lang nalaman na ang 6 na buwang internship na ito ay walang bayad. Nag-alangan si Chris dahil sa 20 huling intern. Isa lang ang opisyal na kinukuha. Ibig sabihin, kailangan niyang ibenta ang lahat ng scanner sa kamay niya at ibigay ang lahat sa loob ng susunod na 6 na buwan para makuha ang pagkakataong 5% lang. Dala ang mabigat na pressure na ito. Umuwi si Chris at nagdesisyong sumugal. Burahin mo yung Chris, ang sama-sama mo sa pader. Nang hapong iyon, sa wakas, iniuwi ng asawa ko si Christopher. Nakahinga ako ng maluwag, pero ipinaalam naman ng asawa ko na balak niyang pumunta sa New York para maghanap ng bagong buhay. Pumayag si Chris, pero sa kondisyon na may iwan sa akin si Christopher. Sa pagkakataong ito, tahimik na sumang-ayon ng asawa ko bago maghiwalay. Muli siyang pumasok sa kwarto at may pagmamahal na tiningnan ng anak niya. Muli na namang haharapin ang pag-alis ng asawa ko, nakaramdam si Chris ng hindi niya kayang pigilan o yakapin ang kanyang asawa para magpaalam. Dahil sa malabong kinabukasan at mahirap na buhay, hindi niya magawa na ipagdamot na hilingin sa kanyang asawa na manatili. Sa sandaling iyon, tahimik siyang nagdesisyon. Desisyong magtayo ng kanyang karera. Pagkatapos, tinawagan niya ang kumpanya ng stockbroker. Pumayag siyang sumali sa 6 na buwang training program. Para makatipid, lumipat silang mag-ama sa mas murang motel. Sa araw ng Sabado, dinala ni Chris ang kanyang anak para maglaro ng basketball. Tuwang-tuwang sinabi ni Christopher sa kanyang ama na paglaki niya, gusto niyang maging basketball player. Profesional, pero naniniwala si Chris na ang jeans ang nagtatakda ng kapalaran. Dahil hindi siya magaling sa basketball, hindi rin daw sigurado kung magiging profesional na manlalaro ang anak niya. Nasaktan si Christopher sa mga sinabi niya at nawalan agad ng gana. Nang makita ni Chris ang pagkadismaya ng anak, napagtanto niyang nakapagsalita siya ng hindi maganda, kaya sinabi niya sa anak niya,
Huwag mong hayaang sabihin sa iyo ng kahit sino na hindi mo kaya, kahit ako, anak, naiintindihan mo ba? Kung may pangarap ka, kailangan mong protektahan yun. Gusto ng mga talunan na sabihin sa iyo na wala ring mangyayari sa iyo. Kung mayroon kang ideya, kailangan mong sikaping gawin ito. Ganito rin, ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa anak ko, kundi pati na rin pampalakas ng loob ko. Kinabukasan, isinama niya ang kanyang anak para magbenta. Scanner ng buto, sa wakas ay may liwanag ng pag-asa sa madilim na buhay. Nakabenta si Chris ng isang bone scanner, sa wakas ay may pambayad na sa gastusin sa buwan na ito. Nakita niya ang kanyang anak na tinitingnan ng mga junk food. Sa wakas, nakabili ka na rin para sa anak mo, pero sinabi ni Christopher ng buong bait, ayoko na. Sige na, pwede tayong bumili ng isa. Anong gusto mong klase? Ito ba? Magkano po? 2 sentimo. Kasabay nito, nagsimula na rin ang kanyang internship. Sa panahon ng kanyang internship, hindi lang siya kailangang sumali sa mga training ng kumpanya, kundi kailangan din niyang pag-aralan ng isang makapal na handbook tungkol sa kaalaman sa industriya. Para magpakita ng magandang impresyon sa kanyang boss, sinamantala ni Chris ang kanyang break time, para aktibong makipagkita sa kanyang boss at sinamantala ang pagkakataong ito. Alamin ang ilan sa mga pinakabagong balita sa industriya. Habang nag-uusap ng masaya, napansin ni Chris na hawak ng lalaking iyon na may problema sa pag-iisip ang scanner ng buto na naiwala niya sa istasyon ng tren. Kaya pagkatapos magpaalam sa kanyang amo, dali-daling hinabol ni Chris ang lalaking iyon. Itinoon niya ang buo niyang atensyon sa lalaking iyon. Hindi niya napansin ang sitwasyon sa trapiko. Ang resulta, nabangga siya ng kotse, at tuluyan niyang nakalimutan ang sakit. Dahil sa gulat, mas masakit pa ang buhay kaysa sa pisikal na sakit. Sa huli, hindi pa rin niya mahanap ang isa pang sapatos. Pero kailangan pa rin niyang bumalik sa kumpanyang ito. Pare, nawawala ang isa mong sapatos. Oo, salamat sa pagpapaalala. Dahil siya lang ang itim sa klase ng pagsasanay, kaya hindi lang siya kailangang sumali sa pag-aaral araw-araw, kundi kailangan din niyang gawin ang lahat ng uri ng gawaing bahay para sa mga instruktor. Halimbawa, bumili ng kape o bumili ng tinapay. Kailangan mong sunduin agad si Christopher, sumakay ng tren, tapos lumipat sa bus. Tatawirin mo ang kalahati ng syudad para makauwi pagkatapos ng training. Sinimulan mong tawagan ang mga estranghero para mag-alok. Para mas mabilis, ibababa mo ang telepono at tatawag ka agad sa iba. Hindi mo na nga nailalapag ang telepono para hindi masayang ang oras sa pagtatrabaho. Halos hindi ka na umiinom ng tubig para hindi ka magbanyo. Kailangan mong tapusin ang trabahong inaabot ng 8 oras sa iba, sa loob ng 6 na oras para makauwi ka ng maaga at masando ang anak mo. Isang araw, sa wakas nakipagkita siya sa isang potensyal na kliyente. Mayroon daw itong ilang minuto pagkatapos ng 20 minuto. Binaba ni Chris ang telepono at agad na pumunta sa tagpuan. Umaasang masungkit ang pagkakataong ito, pero pagdating niya doon, tinawag siya ng tagapamahala at pinakiusapang mag-park ng sasakyan. Bago pa man makasagot si Chris, umalis na ang tagapamahala. Napilitan si Chris na tumulong na lang mag-park. Pagkabukas pa lang niya ng pinto ng sasakyan gamit ang susi, inokupa na ng ibang sasakyan ang parking space sa tapat. Kailangan ko pang magmaneho ng malayo para lang makahanap ng paradahan. Kahit nagmamadali ako, dahil sa paghahanap ng paradahan, nahuli ako sa pakikipagkita sa mayamang kliyente. Para makabawi sa pagkakamaling ito, nagpa siya akong dalhin ng anak ko para humingi ng paumanhin sa kanya. Sa katapusan ng linggo, naantig ang mayamang kliyente. Sa sinseridad ko at nagustuhan niya si Christopher. Nagkataon, balak ng kliyenteng ito na isama ang anak niya sa panonood ng football. Kaya inimbita niya kaming mag-ama ni Chris na sumama. Malapit na matapos ang laban, ibinigay ni Chris ang lahat ng maglakas loob na ipakilala sa mayamang kliyente ang kakayahan ng kumpanya sa pamamahala ng yaman. Gayunpaman, malinaw na hindi magiging madali ang kliyenteng ito, na ipagkatiwala ang milyon-milyong dolyar sa isang itim na taong kakikilala pa lamang niya. Bagamat hindi nakamit ang pakikipagtulungan, ngunit nakitang masaya ang kanyang anak. Naramdaman ni Chris na sulit na rin ang biyaheng ito pagkatapos ng laban ng iba pa sa silid. Akala ng lahat sa VIP room ay kaibigan ni Chris ang mayamang kliyente, kaya't nag-uunahan silang ibigay ang kanilang business card sa kanya sa ika-4 na buwan ng kanyang internship. Maswerte siyang naubos ang kanyang mga bone scanner. Akala ni Chris magbabago na ang buhay niya, pero isang sulat ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Iyon ay isang bill sa buwis na $600 dahil 3 buwan na siyang huli sa pagbabayad.
Direktang kinaltas ng gobyerno ang lahat ng pera sa kanyang account. Ang kanyang bangko ay nabangkarote, paulit-ulit naman siyang kinukulit ng kanyang landlord na magbayad ng upa. Wala siyang magawa kaya napilitan siyang hanapin ang kaibigan niya para singilin ang 14 na dolyar na ipinahiram niya dati, pero nagdahilan ang kaibigan niyang ito, na tinulungan na raw siya nitong maglipat ng bahay kaya tumangging magbayad. Kinabukasan, habang naglalaro siya kasama ang kanyang anak sa parke, nakita na naman niya yung lalaking walang tirahan na hawak yung bone scanner niya. Agad na tumakbo si Chris para bawiin ito. Kung maibebenta niya ito, magiging pera na nila mag-ama para sa mga susunod na araw. Una, nilinis niyang mabuti yung bone scanner. Pagkatapos, nakahanap siya ng posibleng bibili. Pero nung handa na silang magtransaksyon, napansin niyang sira na yung makina. Ito na lang ang tanging pag-asa nilang mag-ama para mabuhay. Nag-alala siya at kinutingting niya yung makina, pero wala pa rin itong reaksyon. Mas lumala pa ang sitwasyon nang makabalik na silang mag-ama sa motel. Natuklasan nilang itinapon na ng may-ari ng bahay ang mga gamit nila. Dahil hindi sila nakabayad ng upa sa tamang oras, pinalitan pa ang kandado. Sinubukan ni Chris na pumasok sa bintana pero sa huli, sumuko na siya. Nagpasya siyang unahin ng anak niya, pero hindi maintindihan ni Christopher kung ano ang nangyayari. Paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit hindi sila makauwi at umiiyak ng malakas habang hinihila ang pinto. Anak, makinig ka sa akin, tumigil ka na, huwag kang magulo. Tara na. Ito ang unang pagkakataon na nagalit si Chris sa anak niya. Ang mag-amang walang tahanan ay dumating sa istasyon ng tren. Paulit-ulit na tinatanong ni Christopher ang kanyang ama kung saan sila pupunta, pero hindi makasagot si Chris. Sa puntong ito, biglang nabanggit ni Christopher ang time machine. Dahil naalala ko yung baliw na lalaking walang tahanan. Yung baliw na laging tinatawag na bone scanner. Nang makita ito, nakaisip si Chris ng ideya para sabihin sa anak niya na ito raw ay isang time machine na kayang ibalik sila sa nakaraan. Kaya't nagsimula ang mag-ama ng isang laro ng paglalakbay sa panahon. Isipin mo na kahit sa gitna ng kahirapan, gusto pa rin niyang ibigay sa anak niya ang isang langit na puno ng bituin. Nang itago ni Chris ang anak niya sa banyo ng istasyon, nilatagan niya ng tissue ang sahig, at doon na lang silang mag-ama humiga. Pero kahit gaano karaming kasinungalingan ang gawing kwento, sa huli, kakatok pa rin ang realidad. Kaya tinakpan na lang ni Chris ang tenga ng anak niya habang itinutulak ng buong lakas ang pinto. Sa sandaling yun, tahimik na gumuho ang matatag na si Chris. Sa labis na kalungkutan at kawalan ng pag-asa, bumuhos ang kanyang mga luha. Ang malamig na mga tiles sa paligid, parang ang kalupitan ng realidad. Sinara ang lahat ng daanan ng pag-asa pagkatapos ng mahirap na gabi sa banyo. Kailangan pa ring magpatuloy ang buhay mula roon. Saan man pumunta si Chris, dala niya ang lahat ng kanyang gamit, para maiwasan na lamigin sa pagtulog sa banyo muli. Pumipila siya kasama ang iba pang mga walang tahanan sa bahay kanlungan, para lang humingi ng libreng tulugan sa ilalim ng epekto ng Great Depression. Dahil sa pagbagsak, tumaas ng husto ang bilang ng mga walang tahanan. Sa sandaling ito, isang marangyang sports car ang humaharurot. Sa loob ng sasakyan, isang magandang babae na tila hindi apektado ng hirap ng buhay. Ipinahayag ng empleyado ng simbahan na 4 na pwesto na lang ang natitira. Sa mismong sandaling ito, isang taong walang tahanan ang biglang sumingit sa harap niya. Hindi siya kayang paatrasin ng sagradong pagmamahal ng isang ama. Nakita niyang malapit nang mawala sa kontrol ang sitwasyon, kaya nagpa siya ang namamahala ng simbahan na palayasin silang dalawa. Dumating ako sa oras, at nakapila ako rito. Katatapos ko lang magtrabaho, sinundo ko na rin ang anak ko. Dumating ako sa tamang oras, dumating tayo sa tamang oras. Sumingit yung lalaki, buti na lang may isang lalaking nasa edad na nakatayo sa tabi at nagpatunay. Sa kanya ka nakakuha ng pwesto. Kahit hindi masyadong maganda ang kondisyon dito, pero para sa inyong mag-ama, ang magkaroon ng matutuluyan at maliliguan ay sapat na. Pagkatapos, pinatulog niya ang anak niya, tapos pumunta sa may ilaw para ayusin ang scanner ng buto na. Nasira nung sumikat ang unang sinag ng araw sa bintana, umasa siya sa mahinang liwanag na ito para sumabak sa dagat. Ang kaalaman sa pera, ang mga sunod-sunod na dagok ng buhay, ay hindi lamang hindi nagpahirap sa kanya, kundi lalo pang ang nagpaalab sa kanyang determinasyon. Sa araw, ibinibigay niya ang lahat sa paglilingkod sa mga kliyente. Pagdating ng gabi, pagod siyang naglalakad. Isinasama ang anak niya sa siksik ang bus. Minsan, sa pagmamadali, naiwan niya ang laruan, na paborito ni Christopher, pero wala rin siyang panahon para mag-alala. Hindi siya pinapayagan ng mga dagok ng buhay na huminto para umiyak. Minsan,
Maswerte kaming mag-ama na makahanap ng matutuluyan. Minsan naman, sa pampublikong palikuran kami natutulog. Para makasabay sa pag-aaral, sinasamantala pa niya ang oras ng pagkain para mag-aral. Lumipas ang panahon, dumating na rin ang pagsusulit. Isang mahusay na estudyante ang natapos agad sa pagsusulit. Ipinasa rin ni Chris ang kanyang papel sa elevator. Sabi ng estudyante, napakadali raw ng mga tanong sa pagsusulit. Sumang-ayon si Chris. Ano raw ang masasabi niya sa mga tanong tungkol sa chart? Ang dali-dali naman. Pero yung tanong sa likod ng exam, ang hirap. Paano mo sinagot yung tanong sa likod? Paglabas ni Chris ng gate ng kumpanya, palabas siya para makipagkita sa kliyente. Hihiram daw ng pera sa'yo yung boss mo para pambayad sa taxi. Pagtingin mo sa wallet mo, mayroon lang $7.58. Kinuha mo yung $5 at nag-alangan ka. Sa huli, binigay mo pa rin sa boss mo. Natulungan mo siyang malutas ang problema niya. Pero nawalan ka naman ng pangkain sa mga susunod na araw dahil masyadong maraming oras ang ginugol sa pagsusulit. Kaya naman, napalampas kaming mag-ama ang pila sa shelter. Dahil sa $5 na ipinahiram ko sa boss ko noong hapunan. Kaya tiniis na lang ni Chris ang gutom at pilit na mumiti. Nakatulog na naman kaming mag-ama sa subway noong gabing iyon. Sa sitwasyong walang ng pag-asa, napilitan si Chris na magbenta ng dugo niya dahil bukod sa dugo niya, wala na siyang maisip na ibang maibibenta. Matapos makatanggap ng $24 mula sa pagbibenta ng dugo, agad siyang gumastos ng $8 para bumili ng bagong fluorescent bulb. Para magkaroon ng matutuluyan araw-araw, kailangan nilang makisiksikan sa ibang mga walang tahanan. Nakukonsensya si Chris, lalo na sa kanyang anak na lalaki. Dahil ba sa akin kaya umalis si nanay? Ano, huwag mong isipin yan. Umalis ang nanay mo dahil sa kanya, hindi dahil sa'yo. Naiintindihan mo ba? Napakabait mong bata. Pagkatapos niyang asikasuhin ang anak niya, muling sinimula ni Chris ang pag-ayos ng bone scanner. Pagkatapos ikabit ang bagong bulb, dahan-dahan niyang binuksan ang power switch. Sa sandaling iyon, umilo ang ilaw ng bone scanner. Binigyang liwanag ang buong silid na parang sinag ng araw na tumagos sa dilim. Dumating ang doktor para bilhin ang bone scanner ayon sa usapan. May panggastos na sila para sa isang buwan, kaya hindi na sila pumili sa shelter ng gabing iyon. Pinili nilang tumuloy sa isang motel, marahil dahil hindi na sila sanay sa malambot na kama. Kaya naman, nakatulog na naman silang mag-ama sa sofa. Hindi na mahalaga kung saan sila matutulog. Ang mahalaga ay laging nasa tabi niya ang kanyang anak. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, pumunta ang mag-ama sa dalampasigan para mag-relax. Tila lumayo na sa kanila ang lahat ng ingay at hirap. Sa wakas, muling ngumiti ang mag-ama, matapos ang mahabang panahon. Ngayon ang huling araw ng kanyang 6 na buwang internship, ang mga kaibigan niyang nakilala sa court ang nagdala sa kanya ng 31 transaksyon, pero sa pagkakataong ito, kinakabahan siya. Dahil ang internship na ito ay hindi gaya ng mga pagsusulit noong bata pa siya. Wala itong pagkakataong umulit, ito ang sandaling magpapabago ng kanyang kapalaran. Pero mabilis lumipas, sa banyo nakasalubong niya ang HR manager. Pinuri ng manager ang ipinakita niya. Pakinggan mo. Kahit ano pa man ang resulta, mahusay ang ginawa mong internship. Chris, totoo ang sinasabi ko. Ingat ka, Chris, abala ka. Nagpapasalamat siya sa mga sumuporta sa kanya, tapos tinawag siya ng manager. Alam niyang malinaw na ang lahat sa wakas. Sa loob ng 6 na buwan, nagsikap siya ng husto. At ngayon, ang pagsisikap na iyon, magiging dahilan ba para siya'y umalis? Ipagpatuloy ang mahirap na buhay o dadalhin ka nito sa bagong yugto ng buhay? Sa tingin ko, dapat akong magsuot ng polo ngayon. Dumating na ang huling araw. Salamat, maraming salamat. Pero bukas, isuot mo pa rin yan, ha? Dahil bukas ang unang araw mo sa trabaho. Kung gusto mong maging stockbroker dito, pumapayag ka ba? Chris, opo, Ginoo. Napakagaling. Malugod ka naming tinatanggap. Hawakan mo ang abiso ng iyong kapalaran. Kuminang ang mga mata niya na parang umaalon na dagat, pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Pero hindi niya maitago ang kanyang mga mata na nagtutubig. Lahat ng tao ay umiiyak ng 2 beses sa buhay. Nang paalis na siya ng kwarto, tinawag siya ng amo niya at binayaran siya ng $5 na inutang niya noon. Hindi lang ito pagbabayad ng utang, kundi pagkilala rin sa kanyang trabaho. Lahat ng pait at pagkabigo, lahat ng mahaba, malamig, at malungkot na gabi, ngayon ay nakahanap na ng tahanan.
Kung may himala man sa mundo, iyon ay isa pang pangalan para sa pagsisikap. Lumabas siya ng kumpanya na lumuluha sa gitna ng maraming tao. Itinaas ang dalawang kamay at pumalakpak para sa sarili sa sandaling ito. Sa wakas, ang binhi ay sumibol at namunga sa tigang na lupa. Sa puso niya, sa sandaling ito, ang kaligayahan ay sa wakas kumatok sa kanyang pintuan. Sabik siyang tumakbo sa paaralan ng kanyang anak at mahigpit na niyakap ito, ayaw nang bumitaw. Mula ngayon, hindi na niya hahayaan pang magdusa ang kanyang anak. Ito ay isang tunay na kwento hanggang 1987. Itinatag ni Chris ang kanyang sariling kumpanya ng pamumuhunan. At nang makita ni Chris Gardner, ang totoong tao sa likod ng kwento, ang kanyang nakababatang sarili sa isang maikling sandali. Ang sandaling iyon ay parang isang banayad na haplos ng panahon. Nasaksihan ang paglalakbay sa paghahanap ng kaligayahan na sa wakas ay natagpuan ang katotohanan. Noong una kong pinanood, wala akong maintindihan, pero nang panoorin ko ulit, nakita ko ang sarili ko roon. Madalas nating itanong kung ano ang kaligayahan, nasaan ito, ito ang sagot, na ginubugol ng maraming tao ang buong buhay nila para hanapin. Gayunpaman, hindi mahuhulog ang kaligayahan mula sa langit. Ang kaligayahang dumating ng biglaan ay hindi rin magtatagal at hindi mapapahalagahan. Para sa mga taong kapos sa buhay, tulad natin, ang pagbabago ng sitwasyon ay talagang mahirap, hindi dahil sa tayo'y kulang sa sipag, kundi dahil madalas tayong nahahadlangan ng iba't ibang bagay na hindi natin kontrolado. Laging sinusubok ng tadhana ang mga taong nagsisikap. Malinaw na nagsisikap tayong makamit ang kaligayahan. Pero sa tuwing nakakakita tayo ng pag-asa, agad itong pinapatay ng realidad. Pero sa buhay ng tao, darating ang swerte at kakatok sa puso natin, hindi lang isang beses. Ang tunay na hamon ay kung handa ba tayo. Kapag kumatok ang pagkakataon, kung hindi tayo magiging alerto. Dahil kung madyay gising tayo, matagal nang lumipas ang pagkakataon. Binibigyan ng Diyos ng pagkain ang mga ibon, pero hindi niya ito inihuhulog sa pugad. Katulad ng buhay natin, kahit isang pagsubok, mas mahirap, mas hindi dapat sumuko, mas kailangan nating lampasan ito ng mag-isa. Itinatago ng isang marangal na tao ang kanyang talento at naghihintay ng tamang pagkakataon para kumilos. Ang mga araw na walang tigil na pagpapahusay sa sarili ay darating ang araw. Para makita natin ang kahulugan ng pagtitiyaga, ang mga taong nagsisikap sumulong ay sa wakas makakatagpo ng magagandang bagay na inaasam nila. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.